Inumpisahan na ni Fang Ping ang pagsasanay sa martial arts technique na kanyang napanood. Nag-focus siya ng maayos para matagumpay niya itong magawa. Pinuri ni Lu Fengro ang ating bida dahil mabilis nga raw itong matuto. Sumagot si Fang Ping na napakasimple lang naman daw nito basta makuha lang ang konsepto ng gathering force, condensing force at expelling force. Binanggit ni Zhao Zumei na babago pa niya lang daw naiintindihan ang konsepto ng gathering force, marahil nga raw ay tanga siya kaya nahihirapan siyang makuha agad ito. Sinabihan ni Fang Ping si Zhao Zumei nang hindi naman daw ito tanga, hindi nga raw nito kailangang ikumpara ang sarili nito sa ibang tao. Nainis si Zhao Zumei noong sabihin ng ating bida na may tao lang daw talaga na higit na mas matalino kaysa sa iba. Sa sobrang inis ni Zhao Zumei ay bigla na lang nitong binato si Fang Ping gamit ang isa niyang sapatos. Sinabihan niya rin ang ating bida nang maghintay nga lang daw ito, sigurado nga raw siya na makakayanan niya ring makuha ang lahat ng konsepto. Pinayuhan ni Lu Fengro si Zhao Zumei nang huwag daw itong magpaimpluwensya kay Fang Ping, lalo na't kakaiba raw talaga ito kumpara sa ibang mga estudyante. Ang kailangan nga raw gawin ni Zhao Zumei ay ang panatilihing maayos ang sarili nitong breathing rhythm. Agad naman na sinunod ni Zhao Zumei ang payo ng kanyang teaching advisor. Naisip ng ating bida na pinalubag niya nga raw ang loob ni Zhao Zumei pero bakit nga raw nagagalit pa rin ito? Sinabihan ni Lu Fengro ang ating bida nang mag-practice pa raw ulit ito ng isa pang beses, itatama niya nga raw ang mga magagawa nitong pagkakamali. Inipon ni Fang Ping ang lahat ng puwersa patungo sa isa niyang paa. Kasunod noon ay kinundens niya naman ang puwersa na naipon niya sa dulo ng kanyang mga daliri. Naghanda na si Fang Ping para isagawa ang huling konsepto. Umatake na siya at ginamit ang puwersa ng kanyang buong katawan. Nagulat si Lu Fengro sa biglang ginawa ng ating bida. Sinabihan niya nga raw ito na mag-practice pero hindi niya raw sinabi na sipain ito ang wooden pole. Sinabi ni Lu Fengro na isang araw siyang rank 6 martial artist kaya madali lang sa kanya na sumipa ng mga matitigas na bagay. Kakaaral pa nga lang daw ni Fang Ping ng bagong martial arts technique pero tinangka niya nga raw agad itong subukan. Pinaalalahanan ni Lu Fengro si Zhao Zumei na kailangan daw nitong tandaan na kapag hindi pa sapat ang tibay ng mga buto nito ay ganoon din ang sasapitin nito. Naisip ng ating bida na ginamit pa nga raw siya ng kanilang teaching advisor bilang masamang halimbawa. Sinabi ng inaantok na si Lu Fengro na doon na raw sila nagtatapos. Umalis na raw ang mga ito at aralin ng mabuti ang bago ng mga itong natutunan, bukas na lang daw ulit niya ipagpapatuloy ang kanyang pagtuturo. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung ano raw ang malaking regalo na ibibigay nito sa kanya. Sumagot si Lu Fengro na saka pa lang ito malalaman ng ating bida kapag nanalo na ito sa lalabanan nitong kompetisyon matapos ang halos isang buwan. Napahinto sa paglalakad si Lu Fengro noong may bigla itong naalala. Sinabihan niya si Fang Ping na magpunta raw ito sa logistics department para magpagawa ng sapatos na yari sa alloy at leather. Kailangan nga raw na may pagkamatulis ang dulo ng sapatos na ipapagawa nito. Napaisip ang ating bida kung inuutusan ba raw siya ng kanyang teaching advisor na magsuot ng matulis na sapatos para sa kanyang paglaban sa arena. Kapag nga raw makapangyarihan talaga ang puncture kick na ipinakita sa kanila ni Lu Fengro ay tiyak nga raw siya na magagawa niyang makatalo ng kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. Nagpapahinga na ang ating bida sa loob ng kanyang dormitoryo. Kasalukuyan ito ngayong nanunood ng palabas sa telebisyon. Naisip ni Fang Ping na simula nga raw nang dumating siya sa Magic University ay hindi pa siya nakakatawag sa kanyang pamilya, napapaisip siya kung ano raw kaya ang ginagawa ngayon ng mga ito. Agad na bumati ang ating bida noong kumonekta na ang kanyang pagtawag. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya na nasurpresa nga raw siya at naalala pa nitong tumawag sa kanila. Pinaliwanag ni Fang Ping na masyado raw siyang naging busy kaya raw siya nakalimot. Habang umiiyak ay sinabi ni Fang Yuna na inakala nga raw niya na ayaw na sa kanila ng kanyang kuya. Natahimik ng bahagya ang ating bida noong mapagtanto niya na umiiyak ang kanyang kapatid. Nagsalita na siya at sinabihan si Fang Yuna nang bakit niya naman daw ang mga ito aayawan, doon na siya nagtanong kung ayos lang ba raw ang kanyang ama at ina. Sumagot si Fang Yuna nang ayos lang naman daw ang kanilang mga magulang. Nagtaka ang ama ng ating bida kung bakit daw ito nagtagal ng pagtawag, pero sinabi naman ng kanyang ina na marahil nga raw ay naging busy lang ito nitong mga nagdaang araw.
Tinanong ni Fang Ping kung bakit parang naririnig niya raw doon ang boses ni Uncle Tan. Sumagot si Fang Yuna na nagpunta nga raw ito sa kanila para makipagkwentuhan. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid na ipaabot daw nito ang kanyang pagbati kay Uncle Tan, binanggit niya rin na may sasabihin daw siya na isang malaking balita. Sinabi na ng ating bida na matagumpay raw siyang nakapag-breakthrough, at ngayon nga raw ay isa na siyang ganap na martial artist. Gulat na gulat ang lahat sa magandang balita na binanggit ng ating bida. Nahiya si Fang Ping nang dahil sa naging reaksyon ng mga ito. Nangamusta si Tan Shenping at sinabi na siya raw ang may hawak ngayon ng telepono. Hindi niya nga raw inasahan na makakapag-breakthrough agad ang ating bida ng ganoong kabilis. Halos kakaumpisa pa nga lang daw ng klase pero nakaakyat na agad ito sa pagiging isang rank 1 martial artist, nadalhan nga raw agad nito ng karangalan ang kanilang Sun City. Sinabi ni Fang Ping na hindi naman daw ganoong kalaki ang kanyang nagawa, halos nasa 100 na nga raw ngayon ang bilang ng mga martial artist sa mga kasabayan niyang estudyante. Nagulat si Tan Shenping noong malaman nito na halos nasa 100 na pala ang mga martial artist sa mga freshmen ng Magic University, isang araw talaga itong prestihiyosong unibersidad. Nagsalita si Fang Yuna at sinabi kay Uncle Tan na siya naman daw ulit ang kakausap sa kanyang kuya. Ibinigay na ni Tan Shenping ang telepono sa mag-ina, lumapit din siya kay Fang Mingrong dahil may gusto siyang sabihin dito. Ngayon nga raw na isa ng ganap na martial artist si Fang Ping, hindi na raw sapat para kay Fang Mingrong ang pagiging isang security guard. Pinapupunta niya ito bukas sa Human Resource Department para mapunan nito ang bakanteng pwesto. Napaisip si Fang Mingrong kung bakit naman daw magkukulang ng isang tauhan ang Human Resource Department, ang lugar nga raw na yun ay para lang sa mga secretary at assistant ng mga company leaders. Mukhang magiging isa na nga raw siyang official employee nang dahil sa husay ng kanyang anak. Hindi na nagtanong pa si Fang Mingrong at pinasalamatan na lang si Tan Shenping. Tinanong ni Fang Ping ang isang teacher kung maaari ba raw siya nitong tulungan para sa kanyang ipapagawang pares ng sapatos na yari sa leather at alloy. Sinabi ng teacher na ang mga ganap lang daw na martial artist ang maaaring makapag-trade o makapagpagawa doon ng mga sandata na gawa sa alloy. Pinaliwanag ni Fang Ping na halos ilang araw pa lang daw ang nakakalipas noong makapag-breakthrough siya sa pagiging isang martial artist. Tinuruan ng teacher ang ating bida na magpunta raw muna ito sa rank appraisal area na nasa pangalawang palapag para kumuha ng bagong rank appraisal. Saka nga raw ito bumalik doon kapag nakakuha na ito ng opisyal na martial arts pass. Naunawaan ni Fang Ping na hindi pa pala siya makakapagpagawa ng kagamitan hanggat hindi niya napapalitan ang kanyang temporary martial arts pass. Agad na nagtungo ang ating bida sa palapag kung saan ginagawa ang rank appraisal. Kakatok pa lang sana siya sa pintuan pero may bigla na lang nagbukas nito. Nakilala agad ni Fang Ping ang babae na kaharap niya ngayon. Ito nga raw ay si Yang Xiaoman, ito ang babae na nagsagawa sa kanya ng surpresang pag-atake noong ginaganap ang school allocation assessment. Itinuro ni Yang Xiaoman ang ating bida at sinabi na ito nga raw ang rookie king na nangbubugbog ng mga kababaihan. Sinabi niya rin na narinig nga raw niya na kakalabanin ng ating bida ang mga mas matatanda sa kanilang estudyante sa susunod na buwan. Tinanong ni Yang Xiaoman si Fang Ping kung pinaplano na naman daw ba nitong kumalaban ng mga babae. Agad namang itong sinagot ng ating bida na gagawin niya nga raw ito basta kinakailangan. Pero sinabihan niya rin si Yang Xiaoman na mukhang pinapalabas nga raw nito na parang hindi rin mga martial artist ang mga kababaihan. O baka naman daw iniisip nito na higit na mas mahina talaga ang mga babaeng martial artist kumpara sa mga kalalakihan, masyado nga raw nitong minamaliit ang mga kagaya nitong babae. Umalma si Yang Xiaoman at sinabihan si Fang Ping na wag nga raw nitong palabasin na parang siya pa ang may mali. Sinabi niya rin na nagawa lang naman daw ng ating bida na makapagpasikat ng dahil sa kulang pa sa karanasan ang mga gaya niyang freshman. Maghanda ng araw agad itong mapahiya dahil ang mga mas matatanda na sa kanilang estudyante ang mga makakalaban nito. Sumagot si Fang Ping nang wala nga raw siyang nakikitang dahilan para makaramdam ng kahit na anong takot. Nahinto nga raw ang mga ito sa rank 1 kahit na napakarami ng resources ang ibinibigay ng Magic University. Malamang nga raw ay naging pabaya ang mga ito sa kanilang cultivation o kaya naman ay wala ang mga itong sapat na talento para maging isang martial artist. Gaya nga raw ng una niyang sinabi, wala nga raw siyang dahilan para katakutan ang mga ito.
Pinayuhan ni Yang Xiaoman ang ating bida nang malalagay raw ito sa alanganin kapag minaliit nito ang kanyang mga kalaban. Nagpasalamat si Fang Ping sa ibinigay na payo ni Yang Xiaoman. Pero pinaliwanag niya na hindi naman daw siya nang mamaliit ng iba. Ayaw niya lang daw talagang itanggi ang kanyang sariling kakayahan. Hindi na nakipagtalo pa si Yang Xiaoman at nagpasya na lang itong umalis. Marami pong salamat sa patuloy na panunood sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Pa-like and follow na rin po ng ating Facebook page para sa mga paparating nating update. Binati ni Fang Ping ang matabang teacher na namamahala sa rank appraisal area. Nagtanong ang matabang teacher kung isa na ba raw rank 1 ang ating bida. Sumagot si Fang Ping ng oo at sinabi na naroon daw siya para kumuha ng opisyal na martial arts pass. Sinabi ng matabang teacher na makukumpirma nga raw na isa ng rank 1 martial artist ang ating bida kapag nagawa nitong makapag-iwan ng marka sa kanilang espesyal na aparato. Maaari nga raw siyang umatake sa kahit na anong paraan, gaya na lang ng pagsuntok, pagsipa o kaya naman ay pagkagat. Ang mahalaga lang daw ay makapag-iwan nito ng isang malinaw na marka na siyang magpapatunay na mayroon na itong mapinsalang lakas ng isang rank 1 martial artist. Naisip ni Fang Ping na napakasimple naman daw ng pagsusulit na ito, susubukan niya nga raw dito ang bagong teknik na kanyang natutunan. Matagumpay na nakapag-iwan ng marka si Fang Ping noong gamitin niya ang martial arts technique na puncture kick. Tumunog ang rank appraisal machine noong masukat na nito ang marka na kanyang nagawa. Sinabi ng matabang teacher na natapos na nga raw ang proseso, wala na nga raw mapaggagamitan si Fang Ping sa temporary martial arts pass dahil makakakuha na ito ngayon ng opisyal na martial arts pass. Sinabi rin ng matabang teacher na agad na makakatanggap ng 50 academic points ang mga estudyante na matagumpay na nakapag-breakthrough sa pagiging isang martial artist. Sinabihan niya rin ng ating bida na kapag nakapag-breakthrough raw ito sa rank 2 ay bumalik lang daw ito doon para kumuha ng bagong appraisal rank. Binanggit niya rin na doon rin daw nagpaparank appraisal ang mga estudyante na nasa lower stage rank 3. Tinanong ni Fang Ping kung paano naman daw ang mga estudyante na nasa middle stage rank 3. Sinabihan ng matabang teacher ang ating bida nang wag daw itong masyadong mangarap agad ng napakataas, maghintay na nga lang daw ito kapag nakatungtong na ito sa middle stage rank 3. Hindi na nagtanong pa si Fang Ping at nagpasalamat na lang sa matabang teacher. Tumugon din naman agad ang matabang teacher nang wala raw anuman. Sinulyapan ng matabang teacher ang marka na nagawa ng ating bida. Isa pa nga lang daw itong freshman nakakatapos palang mag-breakthrough pero nasa ganoon na nga raw agad itong level. Mukhang maraming araw ngayong mahuhusay na freshman ang kanilang Magic University. Sinabi ng isang lalaki na hindi raw pala ganoong kalakas ang ating bida. Ang lakas nga raw nito ay katumbas lang ng isang martial artist na nakapag-bone forging ng isang beses. Sinabi naman ng isang estudyante na tiyak na nga raw pala ang pagkatalo nito. Sinabi ng tumayong lalaki na maaari lang daw itong makapalag kapag nagawa nitong makarating sa peak rank 1 sa loob lang ng isang buwan. Pero hindi nga raw ito mangyayari, wala pa nga raw nakakagawang makatungtong sa peak rank 1 sa loob lang ng ganoong kaikling oras. Lalo na nga raw at halos kaka-breakthrough pa lang din ito sa pagiging isang ganap na martial artist. Sinabi ng isang lalaki na umalis na raw sila at nang maibalita na raw nila sa iba na wala ang mga itong dapat na ipangamba. Natawa naman ang isang lalaki habang sinasabi na sana nga raw ay hindi masyadong mabugbog ang freshman na si Fang Ping sa gagawin nitong pakikipaglaban. Naisip ng matabang teacher na may pagkamangmang nga raw ang mga narinig niyang estudyante. Sino nga raw ang tanga na gagamit ng buo nitong lakas para lang sa isang appraisal rank? Kahit papaano ay may utak pa rin naman daw ang mga ito dahil sa pagkalap ng mga ito ng impormasyon tungkol sa kalaban, pero ang mali nga raw na pagkalap ng impormasyon ay maaaring magdulot ng panganib sa iba nilang mga kasamahan. Naisip ng matabang teacher na mukhang 200 cal nga lang daw ang ginamit ng ating bida sa ginawa nitong pagsipa. Pero mukhang mahigit pa nga raw sa 240 cal ang kasalukuyan nitong vitality. Uminom ng soda ang matabang teacher at naisip na mukhang nakakainteresado nga raw ang magaganap na laban. Sinabi ng isang lalaking teacher na ang klase nga raw ng sapatos na ipinapagawa ng ating bida ay klasipikado bilang isang espesyal na sandata. Ipagpapasadya pa raw nila ito ng pagpapagawa kaya balikan na lang daw ito doon ng ating bida matapos ang isang linggo.
Sinabi rin ng teacher na nasa rank 1 pa lang daw si Fang Ping kaya sapat na raw dito ang E-grade alloy na materyales. Ang isang araw pares ng sapatos ay nasa 2 kilo at nagkakahalaga raw ito ng 20 academic points. Ang halaga naman daw ng magagamit na leather ay 10 academic points at ang bayad daw sa pagpapagawa ay 10 academic points. Nagulat si Fang Ping noong sabihin na ng lalaki na kailangan daw niyang magbayad ng 40 academic points. Naisip ng ating bida na napakamahal daw pala ng sapatos na kanyang ipapagawa. Ang 40 academic points nga raw ay katumbas na ng 1.2 million yuan, mas mahal pa nga raw ang sapatos na ito kaysa sa kanyang sariling bahay. Pero dahil nga raw hindi pa siya natututong gumamit ng kahit na anong sandata, wala raw siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa kanyang binti at paa para protektahan ang kanyang buhay. Pumayag na si Fang Ping sa presyo na binanggit ng lalaki. Sinabi niya rin dito na bigyan rin daw siya nito ng isang set ng D-grade brass knuckles na gawa rin sa alloy. Sinabi ng lalaking teacher na sakto nga raw at mayroon silang nakatabi sa kanilang imbakan, pero kailangan nga raw munang bitawan ng ating bida ang inaabot nitong card. Agad na natanggap ng ating bida ang ipinadagdag niyang item. Hindi niya nga raw inasahan na ang ganoong kaliit na set ng brass knuckles ay nagkakahalaga rin ng 10 academic points. Naisip ni Fang Ping na bakit nga raw napakamahal namang maging isang martial artist. Ang kanya nga raw natanggap na 50 academic points sa kanyang pag-breakthrough ay bigla na lang naglaho ng ganoong kabilis. Naisip niya rin na tingnan kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya na ipinamahala niya kay Manager Lee. Kailangan na niya nga raw agad kumita ng pera sa lalong madaling panahon. Kumaway si Lee Chengs para tawagin ang CEO ng kanilang kumpanya. Sinabi ni Fang Ping na maliit lang daw ang kanyang kumpanya kaya hindi na raw siya nito kailangang tawagin ng ganoon, kahit Mr. Fang na lang daw ang itawag nito sa kanya. Inilabas ng ating bida ang dala niyang kahon na naglalaman ng 10 piraso ng ordinary vitality pills. Hindi na niya nga raw ito kailangan kaya ibenta na lang daw ito ni Manager Lee para madagdagan ang operating funds ng kanilang kumpanya. Bigla na lang isinara ni Lee Chengs ang kahon na ipinakita ni Fang Ping. Sinabihan niya ang ating bida na dapat nga raw ay ang martial arts ang gawin nitong prioridad, saka na nga raw nito intindihin ang hawak nitong negosyo. Kapag ibinenta nga raw nito ang mga martial arts resources na matatanggap nito para sa kapakanan ng negosyo, ay para nga lang daw itong nagsasayang ng mas malaking oportunidad. Pinaliwanag ni Fang Ping na wala na raw talaga siyang paggagamitan sa mga vitality pills na ito. Nakapag-breakthrough na nga raw siya sa pagiging isang rank 1 martial artist kaya hindi na niya raw talaga magagamit ang mga ordinary vitality pills. Nagulat si Lee Chengs sa inilahad ng ating bida, nakakatakot nga raw ang talento na mayroon nito. Nakapag-breakthrough nga raw agad ito kahit na halos wala pang 1 linggo noong magsimula ang klase. At dahil nga raw isa na ito ngayong martial artist, mas madali na raw nilang mapapalawak ang kanilang kumpanya. May biglang inihagis si Fang Ping kay Manager Lee. Tinanong ni Lee Chengs kung ano raw ang bagay na kanyang sinalo. Sumagot ang ating bida na isa raw itong ordinary vitality pill. Gaya nga raw ng sinabi niya noon, hanggat maganda ang ipinapakita nitong trabaho ay tutulungan niya raw ito na maging isang martial artist sa lalong madaling panahon. Natigilan si Manager Lee matapos marinig ang mga sinabi ni Fang Ping. Hanggang sa bigla na lang siyang yumuko at pinasalamatan ng ating bida. Nangako rin siya na gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya para mapalago ang kanilang kumpanya. Dumaan ang mga araw hanggang sa lumipas na ang 1 buwan. Naisip ni Fang Ping na hindi na nga rin daw masama ang kanyang suot na sapatos. Gawa nga raw ito sa alloy pero pakiramdam niya nga raw ay parang malambot naman ito kapag iniaapak niya ito sa lupa. Nagsalita ang isang teacher at sinabi na natural lang daw ito dahil di kalibre raw talaga ang kanilang Magic University sa paggawa ng mga kagamitan. Sinabihan din ito ang ating bida na sumunod daw ito sa kanya at nang masubukan na nito kung gaano kalakas ang bago nitong item. Sinabi ng teacher na ginawa raw talaga ang lugar na ito para subukan ang lakas ng iba't ibang klase ng alloy weapons. Maaari na nga raw magsimula ang ating bida para masubok na nito ang ipinagawa nitong kagamitan. Nagulat ang ating bida habang pinagmamasdan ang buong lugar. Tinanong niya ang kasama niyang teacher kung talaga bang ang lahat ng nakikita niyang marka ay gawa lang ng iba't ibang klase ng alloy weapons.